magsiupo lahat.
hindi namin kinakaya, Panginoon, dahil nandiyan ka. Tunay at tapat at hindi nagkukulang sa lahat ng bagay, Panginoon. Salamat dahil pinatatag mo kami. Pinatatag mo kami dahil sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako, sa iyong mga kabutihan, Panginoon. Salamat sa pagkakataong ito, Panginoon. Nakapurihan ka at marapat na ikaw ay maitaas sa araw na ito, Panginoon. Salamat sa iyo po ang pinakamataas na paborit, pasasalamat at tanging pagsamba. Sa pangalan ni Jesus ang lahat pinagsabi natin. Amen. Sabay-sabay po natin basahin ang salita ng Diyos mula sa Aklat ng Mateo, Kabanata 11, talata 28 hanggang 30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin, dahil mabait ako at mababang loob. Makakapagpahinga kayo, dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking mga ipinapagawa. Purihin ang pagbabasa ng banal at buhay na salita ng Diyos. And sa mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa sa atin. Pwede po ba natin batiin ang ating mga katabi ng isang Happy Lord's Day po? Are we blessed? Amen. Sa pag-aulitan pa lang po, nakita natin ang pagkilos ng ating Panginoon. Makikita doon kung paano niya tayo minahal, kung paano tayo dapat manatili sa kanyang kanlungan. Kung titignan po natin ang ating pong pag-aaralan, hindi na po ibasa sa atin. Maaaring nababasa na po natin online, naririnig sa ibang mga pastor. Pero, in today's lesson, sa ating pong pag-aaral, makikita po natin kung ano po ba ang ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Pero before that, alam niyo po ba, kagabi habang nag-prepare po ako, hindi ko po alam kung paano po sisimulan yung ituturo ngayon. And all of a sudden, bago po ako tumayo sa inyong harapan ngayon, yung manuscript ko po nawala. Ang tanging meron lang po ako dito is the PowerPoint. So sabi ko, Lord, ano gagawin ko? Nag-aral po kay Ariel sa likod. Kasi sabi ko, nandun po lahat nung ituturo, nandun po lahat ng explanation, nandun po lahat ng mga key points. Pero all of a sudden, bigla pong nawala. Kagabi po, hindi ko po alam bago po ako matulog. Pumasok sa isipan ko, mag-take na po ng screenshot sa ituturo ko po. Hindi ko po pinansin. Pero nung bago po ako natuturo before, nag-i-screenshot po ako. In case nga po. Diba? Kasi alam naman po natin ang technology ay hindi po talaga natin totally maaasahan. Sabi ko, hindi ko po siya pinansin. And then pag-open ko po kanina lang, 5 minutes ago, nakita ko po, wala. Sabi ko, Lord, paano ko po ito ituturo? The message of God is so beautiful. Pero sabi nga, kung hindi naayon sa ating Panginoon, wala din. Sabi ko po, baka hindi yun yung pinaka-talagang point out ng message po natin ngayon. Pero despite all the things that happening, if we are still in God, everything will be possible. Lahat po ay magagawa po natin. Ang pagbahayag ng kanyang salita ay
kanya pong ibinibigay sa mga anak niyang sumusunod. But before we dwell on sa ating pong pag-aaralan, sino po dito ang may kabigatan ngayon? Sino po dito ang pumasok na puno ng problema? Sino po dito yung mga pumasok na parang gusto nang sumuko? Every time we have experienced any circumstances, isa po sa pinakatumatakbo sa isipan ng bawat isa sa atin ay sumuko. Tama po ba? Kapag pagod na tayo, pagod na akong magtrabaho, pagod na akong mag-aral, pagod na akong mabuhay, ang tumatakbo po sa isipan natin na solusyon ay umayaw, sumuko. Kasi bakit? Yun po yung pinakamadali na pwede natin gawin eh. Kung sa sumuko tayo, anything is nothing. Bali wala na po. Kapag sumuko tayo, magaan na sa pakiramdam natin. Pero hindi po totally magaan. Sa ating mga Kristiyano, hindi na po ang pagsuko ang naiisip po natin. We want a rest. Gusto natin magpahinga. Gusto po natin na makita na tayo ay namamahinga. This is not the thing na gusto po natin yung eternal rest pa. I mean, hindi po ngayon, yung eternal rest na pinag-aaralan po natin, hindi po yun. Sabi po dito, konting background lang po. In the first century, the religious leaders, the Pharisees and the scribes, which is the leaders before of the early church, had taken the law of Moses and added 600 oral laws to it. Kung makikita po natin, ang binigay na kautusan kay Moses ay ilan lamang po. Hindi po ba? Pero during the early church, ng ating Panginoon po ay nabubuhay at ang ating Panginoon po ay bumalik. Ang mga Pharisees o yung mga leader po during the early church, dinagdagan pa po ng 600 oral laws ang kautusan ng ating Panginoon. Sino po dito ang kayang sundin ang 10 utos na ating Panginoon? May nakagawa na po ba? Wala. Sino po dito ang hindi nagsisinungaling? Sino po dito ang totally mahal na mahal ang magulang? Lahat tayo mahal natin yung ating mga magulang, pero na totally ginagawa natin yung best natin for them. There's a times na inisip nga natin, bakit sila? Sa ibang mga rebellious child, ang iniisip po nila, bakit ikaw pa ang naging magulang ko? Na totally everyone love their parents dahil sa mga nararanasan po nila. 10 utos. Pero kung titignan po natin, dinagdagan pa ng 600. 600 na another law na kung titignan po natin, nakakapagod. Sabi po doon, it is an exhausting checklist na gagawin po nila. Kung tayo nga 10 utos, o kaya sa mga magulang nga lang po natin, 2 utos na papagod na tayo. Diba, ayaw nga natin na pagkatapos tayo uutusan ulit tayo. Nagre-reklamo na po tayo, nagdadabog na po tayo, at ang gusto po natin, sasabihin natin sa kanila, teka lang, mamamahinga lang ako, kakautos mo lang. Di ba po yung mga anak, ganon. Aminin man po natin o hindi, minsan naging matigas ang ating mga ulo sa ating mga magulang. We don't want to do lahat po na kanilang inuutos. Pero biruin niyo po, during the first century, nadagdagan pa po ng 600. Kung sa panahon po natin ngayon, sa tingin po natin, magagawa po natin ngayon. Masusunod kaya natin yung 600 oral laws na idinagdag ng mga Pariseo or ng mga Pharisees sa mga kautusan ng ating Panginoon. Di ba nga po, in New Testament, ang 10 utos ay ginawa pong 2. Binawasan pa ng ating Panginoon, pero lahat po doon ay nakapaloob na. Sa bawat isa sa atin, lagi po tayo nakakaranas mapagod. Pagod tayo sa buhay, pagod sa pag-aaral, pagod sa iba't ibang uri ng bagay na ayaw na po natin gawin. And we tend to stop. We tend to live. Kasi bakit? Lahat tayo ayaw po natin na nahihirapan tayo totally. Gusto po natin hayahayang buhay. Tama po ba? Sino po ba dito ang ayaw nagigising nakahanda na ang pagkain? Sino po ba dito ang ayaw na nagtatrabaho? Sino po ba dito ang gusto lang ay kumain? Sino po ba dito ang gusto lang ay kain at tulog? Simple. Sa kabataan ngayon,
Yun po ang nangyayari. Sa mga magulang po natin in their times, pagkagising, hindi po sila kumakain kagad. Trabaho, nagwawalis, nag-iigib, nangangahoy, yan po ang buhay po nila. Pero in our generation, napakadali po ng buhay. Pagkagising, nakaluto na si nanay. Pagkagising, may tubig na, nakainit na ng tubig. Maliligo ka na lang, magbibihis ka na lang, nakaplansya na lang. Yun po ang realidad natin ngayon. Pero kung titignan po natin, bakit parang mas pagod na pagod pa ang kabataan kaysa sa mga magulang? Totoo po ba? Yes. Kung titignan natin, parang konti isang maghugas ka lang, nagsaing ka lang, pahinga ka kagad. Di ba? Napagod ng cellphone, ang gagawin naman manonood ng TV. Napagod manood ng TV, ang gagawin naman gagala. Konting keyboard, pagod kagad. Pero sa paglilingkod sa ating Panginoon, literal na mapapagod tayo kung 600 oral laws ang susundin po natin. During the first century, sabi po dito, religion wasn't a source of peace. It was a source of crushing pressure. The religious leaders of Jesus' day, the Pharisees, had taken the law of God and added hundreds of heavy legalistic rules to it. Dinagdagan pa po nila. Imbes na gumaan po ang pagsunod sa ating Panginoon, mas lalong bumigat. The heavy burden, the backpack na kinicarry po nila throughout the day ay sobrang pabigat ng pabigat. Imbes na gumaan, lalo pa pong bumigat. Sa panahon po natin ngayon, hindi po natin kailangang sundin yung 600 na yun. Dahil God intervened in the middle of that kind of situation para po tayo ay salipin. Sa buhay, maaari tayong mapagod, sumuko, at lumayo sa ating Panginoon. Pero sa ating pag-aaralan ngayon, He give a promise sa buhay po ng bawat isa sa atin that we should rest in God's presence. Ito po ang ating title, Rest in God's Presence. Inisip ko nga po, embrace or presence. Pero mahalaga na tayo ay marunong mamahinga. Tama po ba? Sino po dito 24/7 nagtatrabaho? Meron po ba? Sino po dito ginagawang araw ang gabi? Sige, Leo. Sa atin, Ben. Di po, for us na magkaroon ng may provide sa ating pamilya, ginagawa po natin ang lahat. We sacrifice the rest na kailangan po natin. Pero para saan pa ang pagtatrabaho natin kung yung ini-earn naman po natin ay para lang din sa medical bills? Trabaho ka nga ng trabaho, pagdating naman ng panahon, lahat ng kinita mo, imbes na maging masaya ka, ang nangyari, napunta lang po sa lahat ng medical. X-ray dito, bili ng gamot dito. Kasi bakit? Masyado po nating ginamit. Masyado po nating yung tawag dito, masyado po nating binatap yung buto natin sa pagtatrabaho. Inabuso po natin yung katawang lupa natin. Pero tandaan po natin, may limitasyon po ito. Sa bawat takbo, sa bawat pagod, kailangan po nating magpahinga. Hindi sa bawat araw ay palagi tayong naglalaro. Come to think of it, in this generation, the rest that people think ay ang outing. Tama po. Ay, gusto kong mag-unwind, gusto kong magpahinga. Pupunta ako ng beach, ng resort, mag-out of the country ako, mag-hiking ako. Yun po ang pahinga ng iilan sa atin. Di ba po? Swimming, yan ang pahinga. Pahinga po nila, no? Honestly, mag-vacation team or ang M2 po ay nagpaplano. Isang buwan na, matagal na. Totally matagal na po nagpaplano ang M2. Minalungaw, Caribbean, Dream Island, Maligaya. Yan po. Pero bakit hindi natutuloy? Honestly, kung tatanungin niyo po yung ilang kabataan sa amin, meron po dyan 2 beses nang nag-impake. Pangatlo na yata nung Biyernes. O pangatlo na po ata ng Friday. Kasi last Thursday, nag-usap-usap po kami na tuloy na yung swimming. Minalungaw. Kakausapin mo, chat na lang kami sa GC. Ay, mga anak, Monday na lang. Kay Paibong.
Tama po. Lahat tayo napapagod, gusto po natin ang pahinga. Pero kung tutuusin, don't get me wrong sa sasabihin ko po, yung pahinga po na yun, hindi po talaga tayo totally mapapahinga. Magsuswimming, sino naman po ang hindi napagod kakalakoy? Sino po ba ang hindi mapapagod sa biyahe? Sino po ba ang hindi mapapagod na magsuswimming ka na, magluluto ka pa, magpe-prepare ka pa, mamamalengke ka pa, di ba water cells? Mag-iihaw ka pa. Nakapagpahinga ka po ba? Hindi po. Ang tunay na pahinga ay hindi po natin mararanasan sa anumang bagay na pwede pong i-offer ng mundong ito. Hindi yung magagandang gadget, hindi yung magagandang resort, hindi tayo yung para makapunta sa Boracay, Amanpulo, Coron, Palawan, kung anumang uri ng beach, anumang klase ng pasyalan. Sabi ng Diyos, hindi naman niyo po sinabi na come to a quiet place, come to beach, come to a resort. Hindi po yun ang sinabi ng Diyos. Sabi po sa unang puntos natin, sabi po dito, come to me, the invitation. Yan po ang sinabi ng ating Panginoon upang tayo ay mamahinga. Hindi ito po yung tunay na mamamahinga, ha? Wag naman po sana muna. Hindi po ito yung eternal rest na gusto po natin. Yes, alam po natin, gusto po natin mamahinga panghabang buhay. May gusto na po ba? Wala pa po, no? Ayoko pa po. Lahat tayo gusto po natin na mamahinga. Sabi po dito, madali po na lumapit sa ating Panginoon. Pero bakit po yung ibang tao nahihirapan? Madali po bang lumapit? Madali kapag tayo po ay may relasyon sa ating Panginoon. Sino po ba dyan na random people lalapitan mo? Uy, hindi ka nga dito, may sasabihin ako sa'yo. Kaya po ba natin? Kumari si Ate Rosel, may makitang dumadaan dyan, magkukwento. Kaya niya po bang ikwento ang kanyang buhay sa tao na yun? Hindi, kasi wala naman po silang relasyon sa pamilya, sa mag-asawa na lang po. Diba? Ang mag-asawa magkatuwang po yan. It was designed by God para tulungan yung bawat isa sa atin. Sorry po sa mga mga single. Datawa si Ate Odel. Ang mag-asawa po nagtutulungan, nagsasabihan ng problema. Uy, wala na tayong isasaing. Uy, magpapasukan na, wala pang gamit yung anak natin. Nag-uusap po sila. Pero hindi po natin kayang sabihin or mag-rant sa ibang tao, uy, alam mo ba, wala na kaming pera eh. Alam mo ba, wala pang pambili, wala pa kaming pambili ng ganito, wala kaming bigas. Hindi po natin kayang sabihin yun sa mga tao na wala tayong relasyon. Ang lakas naman po ng loob natin na magsabi, di ba? Kami na sinabi sa akin. Oy, ano? Tayo kaya nating sabihin kasi may relasyon tayo. Madali sa atin na lumapit sa ating Panginoon kasi may relasyon tayo sa Kanya. Tayo ay Kanyang mga anak. Amen po ba? Sino po dito ang anak ng Diyos? Taas po ang kamay. Lahat tayo na naririto ay anak ng ating Panginoon. Teka lang. Nagkakaroon po ng punto yung yung pronunciation ko. It is a simple yet hard to others. Sabi po dito, come to me all who labor and heavy laden. Hindi naman po sinabi ng Diyos na lumapit ang mga perfecto, lumapit ang malilinis, lumapit ang mga tao na akala nila sila ay maayos. Sinabi po ba ng Diyos na ang lumapit sa Kanya ay mga perfecto? Sinabi po ba ng Diyos na ang lumapit sa Kanya ay mga masasayang tao, makasalanan? Lahat tayo ay pwedeng lumapit sa ating Panginoon kung tayo ay may relasyon sa Kanya. Ang kapaguran na ating pong nararanasan, sabi po dito yung labor, it is the effort that we do sa pang-araw-araw. Yung heavy laden po or burden ay iba po. Yung labor po, pang sarili po natin na kapaguran. Napapagod tayo dahil nagtatrabaho tayo, napapagod tayo dahil nag-aaral tayo, napapagod tayo dahil sumusunod tayo. Pero yung heavy laden or burden, ito po yung weight or kabigatan na ibinibigay sa atin ng mga tao nasa paligid natin. Sabi po dito, this is the today expectation sa buhay po ng bawat isa sa atin.
Nakakapagod po ba mabuhay sa expectation ng marami? Sa ating mga Kristiyano, napapagod po ba tayo na mabuhay dahil sa expectation ng mga hindi Kristiyano? Sabi po nila, kapag tayo ay mga Kristiyano, we must be perfect. Hindi tayo nagkakasala. Dapat demure. Dapat yung tawa pang Maria Clara. Pang sosyal, mahinhin ang tawa. Ang boses dapat hindi makabasag. Di ba po? Alam niyo po ito po sa family Laksina po talaga nanggaling. Ito, sasabihin ko, okay lang po. Sa pamilya po nila magkakasakit daw po. Kapag mahinhin. Atakihin. Kapag nagbubulungan. Di ba po? Nanadap naman po hanggang sa mga pamangkin. Sa mga anak. Di ba po? Pero bilang mga Kristiyano, lahat po tayo kaya baguhin ng ating Panginoon. Maybe in their family, yun po sila. Maaring yun po sila. Sa pamilya natin, ito naman tayo. God designed differently. Lahat tayo may kanya-kanyang uniqueness. Sa pamilya, ito sila. Sa pamilya natin, ito tayo. Pero come to think of it, lahat po ng yun, kung naayon sa ating Panginoon, wala po tayong magagawa. Family pressure. Lahat tayo nape-pressure sa pamilya. Lalo na sa magkakapatid. Kapag ang isa ay anak sa buhay, nape-pressure yung mga tao. Sa mga taong wala. Sa mga magkakapatid, di ba po, kapag si ate ay mapera, mayaman, nape-pressure naman po si bunso, ay kailangan sundan ko yung yapak ng ate ko. Mayaman si ate, kailangan kong magpursige. Kailangan kong gawin yung ginagawa niya. Ginagawa po nating role model hanggang nagiging pressure na po sa ating buhay. Mabigat po yung pressure kung titignan po natin. Yung pressure na binabato po sa atin ng mga tao, mabigat po yun. Kasi yun, kailangan, yung pressure na yun at expectation na binibigay sa atin, kailangan mapulpil po natin. Tayo bilang mga Kristiyano, gawin po natin yung nararapat. Sabi po doon, lahat tayo na nahihirapan at naguguluminahan ay lumapit sa ating Panginoon. Sabi po sa letter C, rest. This is the promise of God. Ito po ang ibibigay niya sa atin tuwing tayo ay napapagod, kapahingahan. Sa bawat gabi, tayo ay namamahinga. Sa araw, tayo ay nagtatrabaho. Ang gabi ay binigay sa atin ng ating Panginoon to recharge our physical body. Pero paano naman po ang spiritual na buhay po natin? Sino po dito ang napapagod sa ministry? Sino po dito na gusto nang sumuko? Gusto nang umayaw? Meron po ba? Meron. May guilty po na tumatawa. Lahat tayo nararanasan po natin yun. Ako, naranasan ko po na parang ayoko na pong magturo. Parang ayoko na pong tumayo. Ayoko na pong sumayaw. Yung mga bagay na yun. Pero habang inaaral ko po ito, nasaktan po ako. Nasaktan po ako bakit? Nasa Diyos ka na. Nasa tunay na kapahingahan ka na, aalis ka pa. It is a free gift na binigay sa atin ng ating Panginoon. The rest is a gift, not for you to earn it. You receive it by simply coming to Him. Simple lang. Para makuha mo yun. Lumapit ka. Pero bakit hirap na hirap tayong magpahinga? Ang mga padre de pamilya, ayaw po nilang nakikita silang mahina. Ang mga magulang, ayaw po nilang nakikita silang mahina. Lalo na po ng mga anak nila. Gusto po nila malakas sila, hindi sila umiiyak. Gusto po nila nakakapag-provide sila. Wala pong masama na maging malakas sa paningin ng inyong mga anak sa amin. Wala pong masama na maging malakas sa paningin po ng nakararami. Pero ang masama, ang hindi tayo namamahinga. Huwag po natin lukuhin ang ating mga sarili. Wala pong masama, hindi po kahinaan ang pag-iyak, ang paghingi ng tulong at pamamahinga sa ating Panginoon. Kasi yun po ang isa, ang mindset po ng mga kalalakihan, lalaki ka. You must be firm. You must be strong. Yun po dapat ang characteristic ng isang lalaki. Na binato lamang naman po ng mga tao sa paligid natin eh. Ang Diyos hindi naman po niya sinabi na, anak, kailangan malakas ka kapag lumapit ka sa akin. Hindi.
When we are broken, ang Diyos ay nasa kalagitnaan po natin. Malapit ang Diyos sa mga anak niya na nakakaranas ng kapaguran. Hindi ito in-earn, kusa po itong ibinigay sa atin. The thing that we must do ay lumapit po sa ating Panginoon. Huwag po tayong mahirapan. Ito po ay pangako, biyaya ng ating Panginoon. Because of the grace of God, we have a rest. We have a spiritual rest sa Kanya pong presensya. Pangalawa po, sabi po dito, take my yoke and learn. Sa tingin po natin, what is yoke? Ano po yung yoke? Egg yolk. Hindi po yung yoke na sinasabi na yung dilahong sa gitna ng itlog. Hindi po. The yoke that over here ay kagaanan. Malinaw po na sinabi dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapaningahan. Sundin ninyo ang utos ko at matuto kayo sa akin dahil mabait ako at mababang loob. Makakapagpahinga kayo dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking mga pinapagawa. Sa next slide po, ito po yung yoke na sinasabi. Nakakita na po ba tayo niyan? Saan po natin laging nakikita yan? Sa kalabaw. Baka madalang po, no? Sa kabayo, madalang din po. Sa camel, wow, social na sa Middle East, na camel. Dati niya nasa yan eh. Wow. Yan po yung yoke na tinutukoy. A wooden beam na inilalagay po sa bato ng mga hayop. Specifically, oxen. Yun po ang binanggit po dito, oxen. Yun po ang inilalagay sa kanila para po makaya po nila ang isang bagay. Tayo po, ang yoke na ibinigay sa atin ng ating Panginoon ay siya mismo. If the yoke is not perfectly fit sa buhay po ng bawat isa sa atin, ano po ang mangyayari? Ang aso't pusa, pwede po bang pagsamahin? Hindi. Ang kalabaw at kambing. So tingin niyo po, yung isa kalabaw, yung isa kambing, ilalagay mo yan. Makakaya po ba nilang buhatin? Yung kuwari ang binubuhat, bigas. Yung palay, kaya po kaya nilang buhatin yon? Hindi po. Imbes na mapadali ang isang bagay, ang isang trabaho, nagiging doble-doble mo po. Yung isa, dito yung direksyon, yung isa dito. Pero kapag ang Diyos ang kasama po natin, diretso po. He is perfectly made. He is perfectly fit sa bawat isa sa atin. God telling to us to stop trying to carry every burden sa buhay na meron po tayo. Hindi po natin kailangan buhatin. Hindi po natin kailangan pagdaanan mag-isa. Lahat ng problema na meron po tayo, nandyan po siya. Sa pamilya Laksinan, kung titignan po natin, di ba, dumanas po sila ng isa pong pagsubok na naman. Nung titignan po natin, parang every single year, dumaranas po sila. Pero bakit they are still standing in the presence of God? Kasi natagpuan po nila ang tunay na kapahingahan at yung tunay na kalakasan. Ang mga taong hindi Kristiyano at hindi nakakilala sa ating Panginoon, kung sunod-sunod na taon tayo ay mawawalan ng mahal sa buhay. Okay lang po na anin ko po. Kung tayo sunod-sunod na makakaranas ng problema na gano'n, ang buhay po natin panigurado baka mabaliw po tayo. Taon-taon mawalan tayo ng mahal sa buhay, mabigat. Isa nga lang po, di ba? Mabigat na. What more pa po, sunod-sunod, every single year, mawawalan tayo ng mahal sa buhay. Hindi po natin makakaya kung tayo ay hindi Kristiyano. But we are blessed enough. Dahil bago po natin maranasan yun, inihanda ng Diyos ang puso ng bawat isa sa atin. Yes, the ache was there, pero the strong and the restoration is also there. I-renew tayo ng ating Panginoon. Sabi po dito, ang pagtatrabaho ay work done in partnership. Makakaya po ba ng isang magulang na itaguyod ang kanyang mga anak nang siya lang? Tatanungin ko po kayo, sa mga single po, single parent, kaya po ba natin itaguyod
ang ating mga anak nang tayo lang? Sabi Rona, kaya daw po. Bawat isa sa atin, maaaring yung iba o maaaring yung iba hindi. In terms of the situation, nakadepende. Kung may iniwan naman si asawa na business, kaya, maaaring kaya. Pero iba pa rin po, hindi po sanay ang mga kababaihan. Don't get me wrong. Hindi po ako nandiya-judge. Hindi po ang mga kababaihan po, hirap po sila sa man-work. Tama po ba? Sa pagbubuhat. Nasanay na lang po sila. Di ba po? Nasanay na lang po sila dahil kailangan. Yung dating hindi po nila ginagawa, nagsisibak ng kahoy, ay kaya. Di ba dati yung iba po, kapag nagsisibak ng kahoy, hindi po kaya. Sino po dito mga babae na nagsisibak ng kahoy? Yung iba madalang po sa atin. Sorry, nakashiling kasi. Yung iba kasi sorry, nakashiling kasi kami. Nakagase, ginagalan lang yung bubukas na yung apoy. Pero nung nagmahal po ang gasol, kahoy yung iba na uwi sa kahoy, di ba po? Wala naman po kasamang magkahoy. Yung lasa nga, mas masarap eh. Sabi po nila. Lasa puso. Sabi po dito, it is a well kit, designed perfectly, suited for its purpose. Nakalaan po yun para sa atin. Ang yoke na ibinigay po sa atin ng ating Panginoon ay well-fitted sa buhay ng bawat isa sa atin. Ano mga pong hirap? Ano mga po yung pinagdadaanan natin? Gano'n mga kalaki o pabigat? Lahat po yun ay ibinigay po sa atin ng ating Panginoon. It is a new way to work. Hindi lang tayo mag-iisa ng magtatrabaho. Kasama na natin ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Jesus walks beside us. Kasama na po natin siya sa paglakad natin, sa bawat pagsulong sa ating mga buhay. Gawin po natin lahat ng makakaya natin para sumunod at magpatuloy sa buhay. Sabi ng ating Panginoon, learn from Him, changing from old to new. Kung dati iniisip natin, hindi, kaya ko to, hindi ako hihingi ng tulong. Di ba po sa pamilya may mataas ng pride? Ayaw po nilang nagpapakumbaba, ayaw po nilang humihingi ng tulong. Hindi, ayoko, baka isumbat pa nila yan at pagdating ng panahon. Yun po ang isang bagay na tumatakbo na binibigay sa atin ng kaaway na hindi, huwag yan lumapit, kaya mo yan mag-isa. Pero kung titignan po natin, hindi eh. Iiyak na lang po tayo, sumusuko na tayo. Ang dapat po natin gawin ay surrender sa ating Panginoon. Sabi ng ating Panginoon, we must change our priorities and how to live. Dati kaya natin na mag-isa. Akala natin kaya natin. Pero hindi po. Ngayon, binigyan po tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon na mabuhay. Mabuhay sa Kanya pong presensya. Mamahinga at mag-renew ng kalakasan. Maraming itinuturo sa buhay po ng bawat isa sa atin. Yung yoke na yan, design yan para sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi po dito, as we conclude, in a life full of burden and heavy laden, there is God who offers rest. Rest that will help and renew us or strengthen. Tandaan po natin na palaging nandiyan ang Diyos na nakaantabay sa buhay po ng bawat isa sa atin. 2,000 years ago, napagod at puno ng kabigatan ng mga Kristiyano. Sa panahon po natin, nararanasan din po natin yun. Mapagod sa ministeryo, pero pinipiling magpatuloy kasi we found the rest that we need. Kapag napagod, pwede pong mamahinga. Tama? Hindi naman po tayo robot na sige lang ng sige. Ang robot po, design po yan, yung trabaho. Hindi po yan napapagod. Ang limitation lang po niyan kapag nalipasan na ng panahon. Kapag yung battery ay wala na. He offered a radical, life-changing invitation. He said, "Come to me,
all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Today we are going to know the rest na malalaman po natin, na nakamtan po natin sa ating Panginoon. Ang buhay ay puno ng kapaguran. We are exhausted in many things. Di ba po? Pero sino lang po ba ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kapahingahan? Ang Diyos lamang po. Tandaan po natin that the true rest comes from God. Kaya bilang pagkatapos po, tayo pong lahat ay tumayo. At hindi po natin awitin yung still. Habang sila po ay nagpipipir, sabi po dito, rest is God's, ang Diyos sa kapahingahan. We will receive it by simply coming to Him. Di ba po? Kaya natin yan. Kaya natin ang bawat buhay sa tulong ng ating Panginoon. Ano mga pong kapaguran, ano mga pong kabigatan ng pinag-alaanan natin, God offered Himself for us to have a rest sa ating pong mga buhay. The yoke is perfectly made for us. Sana po habang inaawit natin yung kanta na to, ay ibigay natin yung buong puso natin na mangangako tayo sa ating Panginoon na in His presence, we will be still despite all the things that happening sa ating pong mga buhay. Mananatili tayo, ano man yung bigat, ano mang pagsubok ang ating pagdaraanan. Panginoon,
Alam mo po, Panginoon, sa mga kasama ko po na naririto sa iyong bahay, panang bahay, kung sino ang may daladala ng kabigatan, Panginoon. Kung sino ang may mga problema na kinaharap, Panginoon, maliit man po, malaki, Panginoon. Lord, this morning we pray, Panginoon, for the healing, Panginoon, for the help and guidance, Panginoon, na sa inyo po nagmumula, Panginoon. Lord, napakabuti niyo po, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa sa amin. Imbes na kami lamang po ang nahirapan, tinulungan niyo po kami, Panginoon. Ikaw yung palaging nariyan, Panginoon, upang nang sa ganun, yung bawat pagsubok at bigat na nararanasan po ng bawat isa sa amin ay makayanan po namin. Inaakay niyo po kami, Panginoon, tinutulungan na mairaos yung bawat araw, Panginoon. Without you, Panginoon, hindi po namin kaya. Ikaw lang po ang Diyos na makakatulong po sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, dalangin po po, Panginoon, sa mga kapatiran ko sa oras na ito ay hindi po kami magsawang lumapit at mamahinga sa iyong presensya. Huwag po kaming mahiya na lumapit, Panginoon, at magsabi na, Lord, isinusurrender ko na yung lahat. Hindi ko kaya, kundi, Panginoon, lahat kami, Panginoon, ay susurrender sa iyo at sasabihin na, Panginoon, kailangan ka namin sa buhay na meron po kami. Sa bawat narinig po namin at natutunan na yung mga salita, ito po ay tumalimas sa aming mga puso. Maging tanglaw, Panginoon, na tuwing kami po ay napapagod, aalalahanin po namin na ito ang Diyos na nariyan sa aming mga tabi na aming kapahingahan. Lord, tulungan niyo po kami, samahan at gabayan. Sa iyo po namin binabalik lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoon at sariling kalawabigdasan na si Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Makakaupo. Tayo po ay dumako sa gawain ng pagbibigay. Tayo po ay makibukas sa Lucas 6 verse 38. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Babalik sa inyo ng sobra-sobra tumakapong ang ibigay ninyo. Sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganun din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. Tayo po lahat ay yumubuha at manalangin. Panginoon, lubos po kami nagpapasalamat sa mga tao tapat na nagbibigay ng may bukas at masayang puso. Patuloy mo po silang pagpalain upang lalo pa silang maging instrumento na iyong biyaya sa kapwa. Nilalapit din po na yung Panginoon sa inyo na walang Panginoon at wala pang hanap buhay, Panginoon. Naway gabayan mo sila at ipagkano pang mga opportunity na makapaghanap buhay na marangal, Panginoon. Para naman po sa mga hindi pa nakapagbahagi, buksan mo ang kanilang mga puso at bigyan sila sa pagkabiyaya upang matuto magbigay. Ito po ang aming sa panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. And bago po tayo umuwi, meron naman po tayo ilang announcement. Una po dyan ay ang ating prayer meeting. Inaagayahan po namin kayong dumalo sa ating prayer meeting na ginaganap tuwing Miyerkules po, alas 4 ng hapon dito sa simbahan. Pangalawa naman po ay ang ating Bible study. Ito naman po